Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Matindi ang tinamong danyos ng simbahan kaya sa ground isinagawa ang misa sa ilalim ng mga tent. Sa kanyang homily, binigyan din ng parish priest ang mahigpit na pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kahapon din nagsagawa ng inspection sa nasirang simbahan. Kabilang itong experts na affiliated sa International Council for Monuments and Sites. Nagsagawa rin ng rapid assessment ang mga taga-National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa simbahan. Parte ito ng pag-assess nila sa damage sa nangyaring lindol. Makikipag-usap pa ang pamahalaan sa Archdiocese of Cebu hinggil sa posibleng restoration ng simbahan. This is almost like a condition that you would have seen in Bohol in 2013. Actually, I believe that perhaps you could make a comparison between this and Loay. Loay lost its facade, yes, but I believe that there's more damage here than just that. So, but definitely with this church, we'll see and investigate exactly what's going on structurally. As of now, we just want to know kung ano yung extent of damage, and yung purpose nito is makagawa din ng development plan or yung reconstruction plan, and how do we reconstruct this. So yun yung pag-uusapan and pagpaplanuhan. Kung inihahalin tulad ng mga opisyales ang nangyari sa ngayon sa mga plano rin ng noon noong 2013 earthquake na sumira rin sa ilang mga heritage churches sa lalawigan ng Bohol. Pero anila, mahaba-haba pa ang proseso at nangailangan ito ng kooperasyon ng lahat ng sektor. Connie? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Samantala naninibabaw ang bayanihan at kabutihan ng ilang Pilipino. Kasunod pa rin po yan ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu. Kwento ni yung Super Genevieve Abelgas, Caminero, may isang lalaking nag-abot ng 19 pesos sa kanilang donation drive sa Cebu City. Tinanong pa raw ng lalaki kung may fundraising pa sila ngayong araw dahil gusto raw niyang bumalik para mag-donate ng mga damit. Naantig si Genevieve at mga kapwa niya volunteer sa kabutihan ng lalaki. Ang isang sari-sari store owner naman ipinamigay ang mga paninda niya sa mga kapitbahay sa Bogo City na epicenter ng lindol. Pare-parehas na nawasak ang kanilang mga bahay sa barangay Pulang Pato. Sabi po ng may-ari ng tindahan, mas mahalaga raw na nakaligtas sila at may makakain silang magkakapitbahay. Update naman tayo sa mga naitalang aftershocks at mga lumitaw na sinkhole halos isang linggo matapos po ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kausapin po natin si PBOX Director Dr. Felicito Macolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Ilang aftershocks na po ba as we speak ang naitala matapos po itong magnitude 6.9 na lindol? So, as of 10 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 7,092 aftershocks following the magnitude 6.9 earthquake last September 30. So, out of these 7,092, around 29, 31 were felt effects, and ang pinakamataas na magnitude is magnitude 5.1. So, normal po na maraming aftershocks after a major quake. Pero over time, humihina at kumukonti po ang number habang bumabalik sa normal ang stress sa fault. Bago po ba itong sinasabing bugok na nakita po natin fault line? At ano mo ang nangyayari ba? Explain lang po sa atin kapag nagkakaroon ng panibagong fault sa isang komunidad na, no? O ano po ba ito madalas na nangyayari? Okay, so yung team natin ay na-identify yung fault that produced the magnitude 6.9 event. Ito yung Bogo fault. So as of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers. But a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. So, most of Cebu is made up of limestone. So, mahirap ma-identify yung fault na to kasi yung limestones kasi, in limestone areas, yung limestone would dissolve in and would erode easily. So, nag-create ito ng sinkholes, caves, and cracks that can hide or erase the fault markers or the fault traces. So again,
But with the Magno 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bugo Bayfall. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And it is walang activity for the last 400 years. Okay, pero just to be clear, meron na rin po kayong nakita sa inyong mapa ng Bugo Fall, pero hindi lang siya evident until now. Well, may mga linear features tayo nakikita, but then again, kapag